Ang titulo ng salita ng Diyos na aaralin natin ngayon ay ang pangangaral ng sinaunang simbahan at ang pangangaral sa huling panahon. Sa paksang ito, maglaan tayo ng ilang oras para ibahagi ang biyaya ng Diyos. Kung titignan natin ang kasaysayan ng sinaunang simbahan, ang katotohanang si Jesucristo ang Diyos na pumarito sa lupa sa laman ay ang katotohanan na pinakamahirap na tanggapin para sa mga tao kahit sa panahon ng sinaunang simbahan. Kaya walang pag-aalinlangan na ginamit pa ng mga tao ang pahayag na sekta ng mga Nazareno para tukuyin si Jesus noong panahong iyon. Gayunman, walang duda na si Jesus ay ang totoong Diyos at tagapagligtas na pumalupa para iligtas ang sangkatauhan. Ipinagmalaki ng mga apostol at ng mga banal ng sinaunang simbahan ang tungkol dito at malakas na nagpatotoo para dito. Sinabi nila nang may kumpiyansa sa lahat ng tao, manampalataya sa Panginoong Hesus, anuman ang mangyari, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Pag tinignan natin ang panahong iyon, si Jesus ay binautismuhan ni Juan na tagapagbautismo sa edad na 30 at nagsimulang mangaral ng Ebanghelyo. Ang pisikal na edad niya ay 30. Bata pa siya noon. Gayunman, sinabi niya patungkol sa sarili na siya ang tinapay na bumabang galing sa langit, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, at ang Diyos. Kaya iniisip ng karamihan ng mga tao sa paligid niya na, paanong magiging Diyos ang isang tao? Mga kapatid, saan tayo nanggaling? Hindi ba tayo mga makalangit na anghel na dumating sa lupang ito mula sa langit? Ganito ba ang itsura natin doon kung saan tayo dati? May kabuluhan ba kung hindi maaaring dumating ang Diyos sa paraang ito habang nagagawa natin ito? Natural lang na maaari ding dumating ang Diyos sa lupang ito sa anyong tao. Ang lugar kung nasaan tayo dati ay ang langit. Mga anghel tayo dati na kasama ng Diyos sa langit. Gayunman, dahil nagkasala tayo, napalayas tayo tungo sa lupang ito. Ito ang dahilan kung bakit sinusuot natin ang tolda na pisikal na katawan, hindi ba? Kahit nakasama natin dati ang Diyos sa langit, kung maaari tayong magsuot ng laman at maging tao, dapat na kaya ring dumating ng Diyos sa lupang ito na gaya natin. O kahit sa anyong mas hamak kaysa sa atin. Hindi ba? Ito ang matinding pagtatalo na umiral sa pagitan ng karamihan ng mga Hudyo, kabilang ang mga relihiyosong taong merong ng pribilehiyo, at ng mga banal ng sinaunang simbahan na naniwala kay Jesus. Sinabi ng mga Hudyo, paano magiging Diyos ang isang tao? At sinabi ng mga banal ng sinaunang simbahan na ang mga tao ay mga kaluluwang nagkasala sa langit at dumating sa lupang ito. Kaya natural na maaaring dumating ang Diyos sa lupang ito sa laman. Lumitaw ang pagtatalong ito sa pagitan ng Judaismo na nangingibabaw sa panahong iyon at ng Kristyanismo. Pinahiya ng Judaismo ang mga banal ng sinaunang simbahan sa pagtawag sa kanila ng mga erehe. Ang mga taong sumalungat at nagpahirap sa mga banal ay hindi magagawang umiwas sa parusa ng impyerno. Tingnan natin ang aklat ng Acts at alamin ang tungkol sa gawain ng kaligtasan, ang gawain ng Ebanghelyo ng panahong ito, sa pamamagitan ng gawain ng pangangaral ng sinaunang simbahan. Pumunta tayo sa Acts chapter 6, verse 8. Si Esteban, na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan, ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Ngunit tumayo ang ilan mula sa sinagoga na tinatawag ng mga Pinalaya at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Cilicia at taga-Asya at nakipagtalo kay Esteban. Ngunit hindi sila makasalungat sa karunungan at sa espiritu na sa pamamagitan nito'y nagsasalita siya. Nang magkagayoy, lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na nagsasabi, narinig
narinig naming nagsasalita siya ng mga salitang kalapastanganan laban kay Moises at sa Diyos. Kanilang sinusula ng mga taong bayan, maging ang matatanda at ang mga eskriba. Siya'y kanilang hinarap, hinuli at dinala sa Sanhedrin. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi na nagsabi, ang taong ito'y hindi tumitigil sa pagsasalita ng mga salitang laban sa dakong banal na ito at sa kautusan, sapagkat narinig naming kanyang sinabi na wawasakin itong si Jesus na taga Nazaret ang dakong ito at babaguhin ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Nakita ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin na nakatitig sa kanya na ang kanyang mukha ay katulad ng mukha ng isang anghel. Dito, makikita natin ang isang pagtatalo sa pagitan ng Judaismo na nangingibabaw sa panahong iyon at ng Kristyanismo. Pumunta tayo sa chapter 7, verse 1. Sinabi ng pinakapunong pari, totoo ba ang mga bagay na ito? At sumagot si Esteban, mga Ginoo, mga kapatid, at mga magulang, makinig kayo. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita kay Abraham na ating ama noong siya'y nasa Mesopotamia bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lupaing ipapakita ko sa iyo. Nang magagayoy, umalis siya sa lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. At mula roon, pagkamatay ng kanyang ama, ay nilipat siya ng Diyos sa lupain na inyong tinitirahan ngayon. Hindi siya binigyan ng anuman doon bilang mana, kahit man lamang isang hakbang na lupa. Subalit ipinangakong ibibigay iyon sa kanya bilang ari-arian niya at sa kanyang mga anak na susunod sa kanya bagaman wala pa siyang anak. Ganito ang sinabi ng Diyos, na ang kanyang binhi ay maninirahan sa lupain ng iba at sila'y magiging alipin nila at aapihin ng 400 taon. At ang bansang aalipin sa kanila ay aking hatulan. Sabi ng Diyos, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay lalabas sila at sasambahin nila ako sa dakong ito. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang tipa ng pagtutuli. Kaya't si Abraham ay naging ama ni Isaac, at ito'y tinuli ng 8 araw. At si Isaac ay naging ama ni Jacob, at si Jacob ng 12 patriarka. Ang mga patriarka, dahil sa inggit kay Jose, ipinaliwanag ni Esteban ang pangkalahatang kasaysayan ng Israel, at kalaunan ay ang tungkol kay Jesus. Pumunta tayo sa chapter 7, verse 54. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, sila ay nagalit at nagngalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Ngunit siya, palibhasa ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa langit at nakita niya ang kalawalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Sinabi niya, tignan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Subalit sila'y nagtakip ng kanilang mga tenga at sumigaw ng malakas at sama-samang sinugod siya. Siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbabato, at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo. Habang binabato nila si Esteban, ay nananalangin siya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, wag mo silang papanagutin sa kasalanang ito, at pagkasabi niya nito, ay namatay siya. Ibinigay ni Esteban ang makapangyarihan at mapagbiyayang patotoo na ito. Gayunman, nilagay nilang lahat ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo. Binato si Esteban at pinatay siya sa huli. Nasusulat ito sa aklat ng Acts. Si Saulo ay si Apostol Pablo na nasa Judaismo noong panahong iyon, pero nagsisi kinalaunan at tumanggap sa katotohanan ng Diyos. Ang pangalan niya noon ay Saulo. Sa panahon ng sinon ng simbahan din, may mga pagkakaiba sa kanilang mga paniniwala sa pagitan ng Judaismo at ng Kristyanismo. Sinabi ng Judaismo na hindi maaaring maging Diyos ang isang tao. At sinabi ng Kristyanismo na si Jesus ay ang Diyos na dumating sa lupang ito sa laman. Kung hindi kayo naniniwala sa Diyos na ito, hindi kayo maliligtas. Ang pagtatalong ito ay hindi nagbago ng kahit kaunti sa panahon ding ito. Tingnan natin ang kasaysayan ng sinaunang simbahan sa pamamagitan ng Acts chapter 4 at matapang tayong magpatotoo tungkol sa Ebanghelyo sa mga kawawang kaluluwa sa paligid natin. Tingnan natin ang Acts chapter 4, verse 13. Nang makita nila ang katapangan ni Pedro at Juan, at nang malamang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus. At yamang nakikita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila ay wala silang masabing pagtutol. Kaya't kanilang inutusan sila na umalis sa kapulungan samantalang pinag-uusapan pa nila ang pangyayari.
Kanilang sinabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat hayag sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem ang isang kapansin-pansing tanda na ginawa sa pamamagitan nila at hindi natin ito may kakaila. Ngunit upang wag na itong lalo pang kumalat sa bayan, atin silang bigyan ng babala na wag na silang magsalita pa sa kanino man sa pangalang ito. Kaya't sila ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay wag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol, sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Dito, ang mga pinakapunong pari, ang mga eskriba at ang mga fariseyo na mga relihiyosong pinuno ng panahong iyon ay tumawag sa mga alagad ni Jesus at mahigpit silang sinabihan na huwag ipangaral si Jesus o ang ebanghelyo tungkol kay Jesus. Gayunman, matapang na ipinangaral ng mga alagad ang ebanghelyo, sinasabing, isa itong bagay na napagtibay namin gamit ang sarili naming mga mata at tenga. Kaya bakit kami dapat napagbawalan dito? Hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Bilang resulta, napakaraming tao, 3,000 o 5,000 katao kada araw ang dumating sa Diyos sa loob ng isang araw. Nangyari ang isang ganitong kamangha-manghang gawain. May isang puwersa na nagtangkang pigilan ng mga tao mula sa pangangaral sa Diyos at sinubukan ng isa pang puwersa na ibunyag ang luwalhati ng Diyos. Ang espiritual na labanang ito na nangyari 2,000 taon nakalipas ay nangyayari din sa panahong ito. Sa Acts chapter 5 verse 28, sinasabi nitong, hindi ba't mahigpit naming ipinagbawal sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito? Dinakip ng mga pinakapunong pari, mga fariseyo, at ng mga eskriba ang mga alagad ni Jesus. At inutusan silang, huwag kayong magturo sa pangalan ni Jesus. Pero hindi kayang manatiling tahimik ng mga alagad. Dahil sinabihan sila ng Diyos na ipangaral ang ebanghelyong ito sa lahat ng tao, sa Samaria at sa mga dulo ng lupa, hindi nila kayang manatiling tahimik at tumayo lang. Tama? Hindi ba't mahigpit naming ipinagbawal sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito? Ngunit tignan ninyo, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig pa ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno, si Jesus, na inyong pinatay nang ibitin siya sa isang punong kahoy. Siya ay tinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ng Israel ng pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kami mga saksi sa mga bagay na ito, gayon din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Nang marinig nila ito, sila'y napuot at ninais na sila'y patayin. Papatayin pa sana nila ang mga apostol dahil naramdaman nila sila ay magiging isang malaking banta sa Judaismo kung pababayaan nila sila. Pero may isang Fariseyo sa Judaismo na nagngangalang Gamaliel, na isang napakasikat na eskriba. Ito ang sinabi ng eskribang ito. Magpatuloy tayo sa verse 34. Ngunit may isang Fariseyo sa Sanhedrin na ang pangalan na ay Gamaliel, guro ng kautusan, iginagalang ng buong bayan, ang tumindig at nagutos na ilabas na sandali ang mga lalaki. Sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel, mag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa inyong gagawin sa mga taong ito. Sapagkat bago pa ang mga araw na ito ay lumitaw na si Teudas, nagsabing siya'y dakila, at sumama sa kanya ang may 400 tao ang bilang. Ngunit siya'y pinatay, at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak at nawala ng kabuluhan. Pagkatapos nito ay lumitaw si Judas na taga-Galilea ng mga araw ng pagpapatala at nakaakit siya ng mga taong sumunod sa kanya. Siya man ay napahamak at ang lahat ng sumunod sa kanya nagkawatak-watak. Ngayon sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo ang mga taong ito at hayaan ninyo sila. Sapagkat kung ang panukalang ito o ang gawang ito ay mula sa tao, kahit wala kayong gawing anuman tungkol sa kanila, sila ay mawawasak.
ito'y mawawasak. Ngunit kung ito'y sa Diyos, hindi ninyo sila, Hindi ninyo sila makakayang wasakin. Baka matagpuan pa kayong nakikipaglaban sa Diyos. Sinasabi sa verse 40, sila'y napaniwala niya nang maipatawag nila ang mga apostol. Hinagupit sila at inutusang wag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinalaya. Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na ituring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Noon, ano ang pagkakaintindi ng mga tao kay Jesus? Kilala siya bilang anak ni Jose, na isang karpentero, at ni Maria. Kaya hindi tumigil ang mga alagad sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang mismong Kristo na pinopisiyang darating at na siya ang Diyos, araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay. Sinasabi nito, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Ito ang nangyari sa lupang ito 2,000 taon nakalipas sa panahon ng sinaunang simbahan. Sa panahong ding ito, pinangungunahan ng Diyos ang ating ebanghelyo na may pangaral ng mas mabilis pa at ng napakamapagbiyaya sa Samaria at sa mga dulo ng lupa. 2,000 taon nakalipas, nangyari ito sa isang rehiyon sa Jerusalem. Pero sa panahong ito, pinalalawak ng Diyos ang lugar ng propesiya para may isagawa ito sa buong mundo. Ang mga kapatid sa Zion sa buong mundo ay tunay na gumagawa ng bawat pagsisikap para mangaral. At patuloy na binubuksan ng Diyos ang landas ng ebanghelyo ng higit pa at umaabot ito sa 12 kontinente ng ebanghelyo. Ang Asya, Afrika, Oceania, Europa, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Hilagang China, Timog China, Hilagang India, Timog India, Russia at Brazil. 70 kontinente ng ebanghelyo, 700 bansa ng ebanghelyo, 7,000 rehiyon ng ebanghelyo, at 70,000 lungsod ng ebanghelyo. Ang nangyayari ngayon ay parehong-pareho sa nangyari sa panahon ng sinaunang simbahan. Gaya ng sinabi ng Diyos na, ang bato na tumama sa rebulto ay pinuno ang buong lupa. Tinatatag ng Diyos ang Zion sa bawat kontinente, bawat bansa, bawat rehiyon, at bawat lungsod, para ang sinumang may gusto ng katotohanan ay makakapunta sa Zion saan man sila sa mundo. Gumagawa ang Diyos ng isang sistemang makakapagpahintulot sa sinumang may ibig na pumunta at kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. At magpapatuloy ito para sa lahat ng tao sa buong mundo hanggang sa huling araw kung kailan darating ang Diyos sa lupang ito. Habang ginagawa ito, ang nangyari sa pagitan ng sinaunang simbahan at ng Judaismo, 2,000 taon na kalilipas, ay nagaganap sa paligid natin ngayon. Kung gayon, sa anong uri ng tao magbibigay ang Diyos ng higit na lakas, tapang at karunungan? Hinahayaan ng Diyos ang mga may pananampalataya sa Kanya at nagpapakita ng kanilang pananampalataya na mapuno ng biyaya ng Espiritu Santo ng mas higit pa bawat araw at bawat buwan. Ang pinakamabuting record sa Aklat ng Acts ay na idinaragdag sa kanila ng Diyos araw-araw ang mga naliligtas. Patuloy na dumating ang mga tao. Patuloy na lumaganap ang luwalhati ng Diyos hanggang sa Samaria at sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Gayunman, may isang propesiya rin na darating ang panahon ng kadiliman sa bandang kalagitnaan, tama? Pero wala ng panahon ng kadiliman sa panahon natin. Nabubuhay tayo sa panahon kung kailan may papangaral ang Ebanghelyo sa Samaria at sa kaduluduluhang bahagi ng lupa at kung kailan ang lahat ng tatlong pangalan, ang mga pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay lilitaw. Sa makatuwid, ang gawain ay hindi titigil sa kalagitnaan. Umaagos ang tubig ng buhay sa lahat ng dako, sa Samaria at sa mga kaduluduluhang bahagi ng lupa. Nagsimula ito sa santuario, nang sinukat ang 1,000 siko. Ang lalim nito ay hanggang bukong-bukong. Nang muling sinukat ang 1,000 siko, ang lalim nito ay hanggang tuhod. Nang muling sinukat ang 1,000 siko, ito ay hanggang sa mga balakang. At nang muling sinukat ang 1,000 siko,
ito ay naging isang ilog na hindi madaanan, 강이 되었더라고 하지 않았습니까? at ang ilog na ito ay aagos patungo sa dagat. Umaagos ito sa mga dagat na tinatawag na Asya, Afrika, Oceania, Europa, Hilagang Amerika, Timog Amerika. Kumakatawan ang dagat sa lipunan ng tao, tama? Gaya nito, ang gawaing isinasagawa sa panahon ng sinaunang simbahan ay nauulit ngayon. Higit pa rito, ang isang sigaw na 7 ulit na mas malakas, ang Espiritu Santo na 7 ulit na mas malakas, at ang biyaya at pagpapala ng Diyos na 7 ulit na mas malakas kaysa nang sa panahon ng sinaunang simbahan ay ihahatid sa lahat ng tao. Hindi ito matiis ni Satanas. Alam niya ng mas malinaw kaysa kanino man na umihina siya. Kaya mas madalas niya tayong inahadlangan. Gayunman, hindi niya tayo mapipigilan, gaya ng sinasabi ng Acts chapter 5. Kung ang panukalang ito o ang gawang ito ay mula sa tao, ito ay ano? Kahit na pabayaan ito, ito ay mawawasak. Kung mula ito sa tao, kahit na palayain niyo sila nang walang anumang ginagawa laban sa kanila, tiyak na ito ay mawawasak. Pero paano kung ito ay mula sa Diyos? Hindi niyo sila makakayang wasakin, kundi matatagpuan pa kayong nakikipaglaban sa Diyos. Nahikayat ng talumpati ni Gamaliel ang mga Hudyo. Pinatawag nila ang mga apostol, hinagupit sila, at inutusan silang wag nang magsalita sa pangalan ni Jesus. At sila ay pinalaya. Paano tumugon ang mga apostol? Sa halip, nagalak sila na ituring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Diyos at ang Mesiyas na pumalupa para iligtas tayo kahit na nasa laman siya. Ganito lumaganap ng malawak ang Ebanghelyo mula sa Jerusalem hanggang sa Europa sa maiksing panahon. Sa kasaysayan, makikita natin kung gaano kalakas na lumaganap ang Ebanghelyo sa mga araw ng sinaunang simbahan. Habang patuloy na ipinapangaral ang Ebanghelyo, lumitaw rito at doon ang maraming pagtatalo at alitan. Pumunta tayo sa Acts chapter 13, verse 44. Nang sumunod na Sabat ay nagtipon ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Subalit nang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao, napuno sila ng inggit. Kung sa pananalita ngayon, nagtitipon ng maraming tao para makinig sa katotohanan ng Church of God, pero nananatiling walang laman ang ibang mga simbahan. Kung gayon, ano ang magiging reaksyon nila? Ang sitwasyon ngayon ay pareho sa nangyari 2,000 taon na kalilipas. Napuno sila ng inggit, nanlapastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. At nagsalita ng buong katapangan sina Pablo at Bernabe na nagsasabi, kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil ito, at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay babaling sa mga hentil. Sapagkat ganito ang ipinagutos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw sa mga hentil upang ikaw ay magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marinig ito ng mga hentil, nagalak sila at nilawalhati ang salita ng Diyos. At sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay ang ating Mesiyas na pumalupa para iligtas tayo. Siya ang Diyos na dumating sa laman. Ang lahat ay humahantong sa pagkakaroon ng ganitong kumbinsidong pananampalataya. Tingnan natin ang verse 49. Kaya't lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Subalit inudyukan ng mga Hudyo ang mga kilalang babaeng masisipag sa kabanalan at ang mga pangunahing lalaki sa lungsod. Nagkaroon ng pag-uudyok 2,000 taon na kalilipas, at pareho ito ngayon. Wala silang ginawa gamit ang Biblia, pero sa halip, inuudyokan lang nila ang mga tao na magkaroon ng masamang isipan at tumutol sa katotohanan. At nagsimula ng pag-uusig laban kina Pablo at Bernabe, at kanilang pinalaya sila sa kanilang mga nasasakupan. Kaya't ipinagpag nila ang alikabok ng kanilang mga paa laban sa kanila, at nagtungo sila sa Ikonyo.
at ang mga alagad ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Makukumpirma nyo ito rito. Patuloy na nangaral ng Ebanghelyo ang mga alagad na antig ang maraming tao at nagkaroon ng pag-asa para sa langit. Naririnig ang balita tungkol kay Jesus at tinanggap nila ang biyaya ng kapatawaran ng mga kasalanan. Makikita ang kamangha-manghang gawain ito sa aklat ng Acts. Hindi kalabisang sabihin na ngayon ang panahon ng bagong Acts. Kaya saan man lumalaganap ang Ebanghelyo, pinagpala ng Diyos ang mga tao ng Espiritu Santo at pinarami ang mga mananampalataya araw-araw. Ginagawa ng Diyos na magpatuloy ang kamangha-manghang gawain ito. Pumunta tayo sa Romans chapter 6, verse 6. Nilalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit kung tayo ay namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Nalalaman nating si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos, kay Kristo Jesus. Kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Mga kapatid, sina Esteban, Apostol Pablo, Bernabe, Pedro at Juan, hinandog nilang lahat ang mga bahagi ng kanilang katawan sa Diyos bilang kasangkapan ng katuwiran. Nilagay nila ang lahat ng kanilang pagsisikap sa dakilang gawain ng Ebanghelyo ng Diyos para iligtas ang mundo. Sinamahan sila ng Diyos at labis nilang naranasan ang mga himala ng Diyos. Ngayon din, kung gusto nating masdan kung paano ang Diyos ay kasama nating lahat, tumutulong sa atin, nag-aakay sa atin, at nagsasagawa ng Ebanghelyo, hindi natin dapat na bitawan ng lahat ng kaluluwa sa paligid natin. Ano ang pinapropesiya sa Isaiah chapter 60 tungkol sa huling bayan ng Diyos? Sinasabi nitong sila ang gawa ng Diyos upang siya ay luwalhatiin. Sa makatuwid, lalo dapat nating ipakita ang luwalhati ng Diyos. Sinusunod ang kalooban ni na Ama at Ina. Maghatid pa tayo ng pagpapala at biyaya ng kaligtasan sa mas maraming tao para magkaroon ng lahat ng tao ng dakilang pag-asa para sa kaharian ng langit. Ngayon, walang magawa ang buong mundo kundi magbigay pansin sa Church of God. Pinagmamasdan nila tayong lahat. Bago lumipas ang prinopesiyang panahon, bago tayo magsisi, nagsasabing, dapat sana akong gumawa pa. Mangaral tayo ngayon. Ngayon ay magandang panahon. Bawat araw, ipangaral natin ang Ebanghelyo sa kahit isang tao sa lahat ng kaluluwa sa paligid natin. Kung magdarasal ka ng may pananampalataya na, ipapaalam ko ang kalooban ng Diyos sa isang tao bawat araw. Bubuksan ng Diyos ang daan. Ang lumikha sa sansinukob at sa lahat ng bagay ay ang Diyos natin. Mga kapatid, ang mundong ito ay gaya ng isang patak ng tubig sa timba. Ito ay wala lang. Naninirahan tayo sa mundong gaya ng wala lang. Hindi dapat ituring na malaki ang mundong ito. Dahil hindi ito malaking mundo, hanggat nakikibahagi tayo sa gawain ng pagtubos na pinangungunahan ng Diyos. Bubuksan ng Diyos ang daan at bibigyan tayo ng abilidad at kaligtasan. Magagawa nating lahat ito. Magagawa at matutupad ito ng kahit sino. Gayunman,
Kung wala tayong pananampalataya, kundi natatakot tayo ng may nababalisang puso, wala tayong magagawa. Itapon niyo ang inyong takot. Sinabi ng Diyos, pakinggan man nila o hindi, matapang na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Habang ginagawa ito, makakapamunga kayo ng 10 talento, 100 talento, o 1,000 talento. Kung gugustuhin niyo pa, umaasa akong ibabahagi niyo sa maraming tao ang galak ng pagkakaroon ng kaligtasan at ng kaharian ng langit. Dito nagtatapos ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.